So, Bardi, scam lang ba ang e-commerce? Yan. Yan yung mga magandang tanong. Yan. Ato, transparent lang. Okay lang. Sanay na naman tayo dito eh. Honest na lang. Wala lang. Honest lang. Ano to? Walang bias. Okay. My answer dyan is yes and no. Okay. Ooh. Yes, bakit? There's a lot of people, katulad nung sinasabi ko, hindi naman sila mga Pilipino. Sometimes, ang nakakalungkot, mga Pinoy din, na nanlalamang online. Okay. Anong ibig sabihin mo pag nanlalamang online? Ito yung isang pinaka-controversial na nangyari noong nakaraan sa e-commerce. Bebenta, doorbell daw. Ang ganda, CCTV, pagdating wipes. Okay, gets. So ibig Oy, sabihin... nangyari sa akin yan dati. Oh, di ba ikaw, ang nakuha mo bato? Di ba? Ay, di ba bato? Ibang item. Oh, sabon, yung bumili ka, tas dumating pinakauso niyan yung kasama ba dyan sa RD yung mga nagbebenta ng mga murang cellphone, tapos pagdating hindi naman cellphone Totoo, lamang. wipes din. Oh. Ayan yung mga issue niyan, wipes din dumadating. Tsaka sa akin, Sob, may nangyari na ganito. Naka-add sa Facebook, isang sikat to na headset, no, na brand, headphones na brand. Tago natin sa pangalang. Tago natin sa pangalang Tib by Dr. Pre. Tago. Tib by Dr. Pre. Okay. So, nakita ko, nakalagay yung original price. So, kung ano talaga yung price niya. Okay. Tapos, naka-discount. Parang clearance sale ang dating na parang naka 80% off. Parang ganon. Bumili ako ngayon. Pagdating, boss, buti na lang. Pandemic to, during the pandemic. Doon pumayag talaga doon sa rider. Sabi ko, bubuksan ko muna to. Pina-COD ko. Okay, so, pagbukas ko, boss, ang gaang. Talagang Tib by Dr. Pre. Literal. So, pinabalik ko. Talagang bad trip nga sa akin yung rider kasi parang di naman daw nila kasalanan yun. Courier lang sila. Tama. Buti na lang din kasi magkaano rin nilabas ko, parang nasa 3K din, 2K plus. Diba? So, hindi maiiwasan na merong mga nag-i-e-commerce na scammers. Okay. Which is, sa kahit anong industry naman meron. Correct. Sa kahit anong... So, ibig sabihin mo, kasi nauso yan nitong mga napansin ko last year, 2 years ago, yung nagkikreate sila ng Facebook page, nakamukha nung original brand. Yes. Tapos ina-ads nila, di ba? Hanggang ngayon meron yan Meron. So yun yung mga scammer. Yan yung mga scammer. Okay. Yes. Minsan Pinoy sila, madalas hindi. Yan. And you know, in lahat naman ng mga bagong mga industry, nangyayari naman talaga yan. Correct. Well, in fact, for example, sa mga Bitcoin, di ba? Iba't ibang, like for example, mga ibang investment, nangyayari yan. Yun yung tinatawag na age of deception. Okay. Well, in fact, bago talaga maging pumunta sa mass majority, yung isang industry, dadaan talaga yan sa may deception period. Okay, Sabihin, ito yung mga panahon na hindi pa tanggap ng mga tao, hindi pa educated yung mga tao, kaya marami pang mga nandedecept, nandadaya, pinagsamantalahan. Kasi nga, baby pa tong e-com sa Pilipinas. Tama. And in fact, susunod na mangyayari na dyan, dahil nga matatag or mababran siya at scam lang yan, tutunog ngayon. Mag-iingay. And then some people will take a stand na hindi to scam. Okay. Kaya sinabi ko na no. Because wala naman ilang percent lang naman talaga yung nag-i-scam. Baka wala pang 5%, baka 1% or wala pa. Pero parang sila yung loud minority. Na parang yung buong industry is scam. Diba? Alam mo kung bakit? Bakit? Mas masisipag yung mga scammer kaysa doon sa mga legit seller. Di ba? Totoo yan, meron, pero pwede rin hindi. Or pwede, alam mo yung tipong sinasabi nila sa 100 tamang ginawa ko, isang mali lang yun lang yung napansin. Actually, totoo pwede yan. Ganun din. So, eto ngayon, sa mga takot na magbumili online process, since ikaw ay experience ka na sa e-commerce, paano ba makaiwas sa mga scammers sa e-commerce? Yan. Good, no? As much as I don't promote COD for now, yan yung pwedeng isang gawing measure. Pinaka-safe for now. Bakit mo nasabing hindi ka, you don't promote COD? Right now? Sa totoo, pag COD, hindi naman talaga napapamura yung mga buyer. Bakit? Kasi binabayaran mo yung third party for that service.
Sabihin, imbes na mas mura sana mo nabibili yung isang product, pero dahil aabonohan nila, magbabayad ka ng charge doon. May ganun pala. Nang hindi mo alam. Nang hindi mo alam. Nang hindi mo alam. Kasama na yun doon sa may price. Like for example, ang price ng item is $399. Let's say, kahit nasabihin nung seller na free shipping yan, meron siyang binabayaran na shipping na kasama na doon. Ngayon, mas tataas pa yan because bukod doon sa may shipping fee, meron pang COD fee. Parang sa Lala Move ganyan eh, di ba? May COD fee pala yun. Sa Lala Move, plus 50 pesos. Pag COD ba lang napapansin? Pag COD sa Lala Move. Binayaran mo na kagad, wala. Pag wala, kunyari, Gcash mo dun sa seller, tapos nilala move sa'yo, walang plus 50 yun. Huwag ka magbanggit ng mga brand ng mga online banking transfer. Lalagalaw. Baka may gusto mag-sponsor natin, hindi na Ayan. Tips by Dr. Pre. Tips by Lalagalaw. Sa lalagalaw, ganun. Lalagalaw. Huwag ka magbanggit. Akin. Diba? Tama. Okay, ganun pala yun. Ngayon ko lang nalaman Kasi ako pagka add to cart ko, rekta na yan Bayad na. Hindi, pag sa online, parang hindi ata nakikita. Yun yung sinasabi ni Hindi Artie. na nakikita. Alam na lang yun on the back end. Sa lalagalaw lang yun yung kita. Lalagalaw lang yun. And another thing about dyan is, actually nakaagalaw yung mga tao ng COD na makakatakbo sila after. Bakit? Kasi cash on delivery minsan, kapag nakuha mo na, binayaran mo na, tapos na. Oo. Unlike kapag binayaran to bank, like for example, binayaran mo na through Paymaya or other kung anumang mga platforms na meron dyan, mahahabol mo kung saan. May mga money back guarantee na irereklamo lang and pamamoney back ka. So dahil nga sobrang infant pa tayo, ang mga tao gusto lang COD. Now, bakit mas maganda ang e-commerce kaysa sa traditional business? Yeah. For me, it's not a matter of mas maganda or mas pangit. Okay. It's just that ano yung hinihingi ng panahon. Yun. Natapos na tayo sa industrial era, sa corporate era, na ayan yung dating talagang namamayagpag. Yeah. And that's effective before because most of the people nandun yung traffic. But right now, the new currency is the traffic or the eyeball. Yes. Ngayon, nasan ba yung mga tao? Before, nasa mall sila, gusto nila naggagala palagi from time to time. Nung mga panahon natin, every Sunday, yung family pupunta sa mall or whatsoever. Right now, hindi na ganun. Nasaan na yung mga tao ngayon? Nasa online parking, naka-camping chair. Diba? Well, isa yan sa binibenta namin camping chair. Pero isipin mo, ito nasa parking sila, nasa camping chair, pero habang nandoon sila, nag-i-scroll yan. Nag-cellphone. Correct. Yun nga nalipat Nasa internet ng mga tao, totoo. Yeah. Kaya kung if you're gonna ask me ano mas maganda, may winning product na ako. Teka, nakaisip ako ng winning product. Okay, tuloy. Camping chair. Loko-loko, ano pa yan? 2 years ago pa yan uso. But ito ngayon, may binibenta kami camping chair. Kita mo na. Pa rin. Camping sopa. Camping sopa yung akin. Ako meron. Ano? Payong. Anong payong? Parang kang grade 2. Parang di ka grade 2. Iba itong payong ko. Tapos na yan Tapos na ba yun? Okay, so, talaga, na it's not about traditional versus e-commerce but ikaw, ano ba yung hinihingi ng panahon, which is right now, more on nasa online ng mata ng tao. Hindi yes. I agree kasi ako din, never na kami nag-grocery ng misis ko na bihirang-bihira. Online kami lagi bumili. Kasi mas tipid, mas convenient, mas walang effort kaysa yung matatraffic ka pa, magagas ka pa, makakabili ka pa ng di kailangan, 'di ba? So talagang puro online na So ngayon, nakikita mo ba, naniniwala ka ba na in few years time, yung mga traditional business ay malulugi pag hindi sila nag-e-commerce? Yep, interesting. Or lahat ba? Kasi I believe, or hindi, feeling ko lang, hindi lahat ng business kaya i-transition to e-commerce. Correct me if I'm wrong. Tulad ng sample. Bigas, kunyari. Pwede rin. Bigas? Bakit hindi? Papadeliver. Pwede mo i-deliver yung bigas. Mali. Restaurant, pwede rin no? Pwede rin, naka-grab na tayo. Alam ko na. Ano?
Alam ko na. Ayoko magpangalan ng brand. May favorite ako, frozen yogurt. Itago natin sa pangarang YY. YY. Pwede pa rin. Hindi, pwede pa rin, boss. Kasi, baka matunaw yung halo-halo na sikat, yung kila Boss RDR, nagawan niya ng paraan. Di ba yung kinukwento ni Don? Nagawan niya ng paraan na na-order online pero hindi natutunaw. Yes. Even yung paborito ong cake. Na bawal daw ipa-deliver dati dahil mahuhulas. Ngayon, nilagyan nila na parang special packaging. Okay. So, tama. Ang nakukuha ko dito, it doesn't mean, guys, na pag sinabing e-commerce, yung produkto mo ay online or yung produkto mo ay kailangang ipadala. Ang example ko rito, kunyari, ito naisip ko spa. Okay. Yes. Paano mo i-e-commerce ang spa? Di home service. Home service. And ito pa nga ito yung maganda. Yung jacuzzi. Yun lang. Yung kunyari yun. Mga arbitrage. Alam mo yung mga arbitrage business, di ba? Sobrang patok na patok ngayon. E-commerce pa rin. Alam mo kung paano? Booking online. Airbnb. Diba? E-commerce pa rin yun. E-commerce pa din. Makokonect mo pa rin siya in one way or another. Kasi yung mga platform na ginagamit ng mga tao, connected naman lahat sa internet. Basically, e-commerce is magbenta ka online. So, doesn't mean na kailangan. Basta yung trade, nangyayari online. Hinalok mo online. Binili online. Yes. Doon nag-meet yung supply and demand. Tama. Sa internet. That is e-commerce. Yeah. Ang iba, ng mga business people, nakikita nilang e-commerce as panibagong industry, as panibagong business for them. But actually, it's not like that. It's another channel, another platform for you to promote your business. Oo nga. Ang ganda nun. Ganun siya. Okay. So, now, ano naman ang sige, pag-usapan natin yung sistema mo. Sa dami ng iba't ibang klase, GCash, e-commerce. Yung, kunyari, massage, pwede mong e-commerce, arbitrage. Ikaw, paano yung sistema nung sa'yo? Yeah. For me, it just so happened na yung unang-unang training ko na naatinan, ang tinuturo is maghanap ka ng item either sa Divisoria or even source out sa China or whatsoever. So, hanap ako ng item na pwede kong ibenta, i-ads ko siya whether sa Facebook, sa TikTok, or kung anumang platform. At kapag meron ng bumili dyan, tsaka ko lang bibilin yung mga items ko sa supplier. So that's the kind of e-commerce, traditional e-commerce na ginagawa ko. Okay. For now. That's one part of it. Isa yan. Another thing that I'm doing right now is mino-workout namin na yung mga services namin like video editing, mga paggawa ng website, pagka-copywriting, iba't ibang mga services, hahanap kami ngayon ng mga client abroad. And then, kukunin namin yung project, gagawin namin para sa kanila, and they will pay us for our services. That's also e-commerce. Kasi, nanggaling yung value, nakuha sa internet lang din. And another thing is, mga courses. Diba? Pwede kami magawa ng courses, benta namin online. Yes. So, ang dami, no? Dami. Correct. Ano ngayon ang risk, Sob RD? Ano ang risk sa e-commerce? Lahat ng business maraming risk. Okay. But I can say, sa e-commerce, handle mo yung risk na gusto mo lang i-take. Like for example, one of the biggest risk here, if you fail, is time. Diba? Sayang yung time. Yeah. In terms of capitalization, nakadepende naman sa'yo. Pwedeng maliit lang. Kasi ito yung maganda sa ginagawa namin versus sa ginagawa ng iba. Ang ginagawa ng iba, and traditional business, kailangan makabili na ako ng lahat ng stock. So, isa-source out ko na to, what if hindi pala mabenta, hindi ko pala kayang ibenta. So, anong sunod na gagawin dyan? Nasa akin lahat ng stock, paano ko didispose to? Lugi ka ngayon. Lugi ngayon, lalo na kapag ka mga consumable to. Perishable, no? Diba? Perishable. Wala na. Lugi ka na talaga. No, but for us, magiging calculated to. Bakit? Kasi alam ko na may market talaga yung product ko bago ko ibenta. But even if nandiyan na yung item at parang hindi mabenta, we can create iba't ibang mga marketing campaigns para mabenta mo pa rin yung product na yun. Yeah. But yun lang, energy, effort, tapos pwede ring money ulit pang ads mo doon or whatsoever. But with e-commerce, I think the most risk is hindi kung paano pag ginawa ko to tapos hindi nangyari. I think the biggest risk right now is nalaman mo na, natutunan mo lang, kaya lang hindi mo ginawa.